Bago po tayo magsimula, nais ko lang pasalamatan yung mga taong patuloy ang suporta simula pa noong una. Huwag nyo rin po sanang kalimutang i-like itong kwento kung nagustuhan po ninyo. Mahal ko kayo. Tara, mag-aswangan na tayo. Hello po sa mga katulad kong palaging nakikinig dito. Pagpalain po kayo ng nasa itaas. Ako nga po pala ay Tubong Kapis. 47 taong gulang na po. At nagtatrabaho bilang isang gwardya sa isang convenience store. Ngayon pa lang po sasabihin ko na sa inyo. Totoo ang mga aswang. Yan po ang sigurado ako. Lumaki po ako sa probinsya ng Capiz, kaya hindi na po siguro nakapagtataka sa inyo na nagpadala po ako ng kwento dito. Tawagin niyo nga po pala ako sa pangalang Andres. Tunay ko pong palayaw yan, pero hanggang dyan lang po. Nangyari po ito sa Hamindan, isang bayan po sa Capiz, at yung bahay po namin noon ay malapit lang po sa bundok. Isang noon ay liblib pero tahimik po na baryo. Tumira po ako doon ng mahigit 20 taon dahil 22 anyos na po ako noong umalis po kami doon at lumipat dito sa Maynila. Lagpas 40 taong gulang na po ako ngayon, kaya matagal-tagal na rin po nang mangyari po ito. Batang-bata pa po ako noon, Sir Dan. Siguro nasa 15 po. Tuwing hapon po, pumupunta po kami noon sa may paanan po ng bundok. Inaasikaso po namin ang mga pananim po naming gulay. Ang iba po doon ay binibenta po namin. Nang meron po kaming maipambili ng pangangailangan po namin. Pero ang iba naman po, pinamimigay lang din po namin sa aming mga kamag-anak. Lalo at yung iba po naming mga kalapit na bahay, mga kamag-anak lang din po namin. Habang nagbubungkal po kami ng lupa, kami po ng kapatid ko, at nagdidilig naman po ang tatay po namin. Napadaan po doon si Buboy, kababaryo po namin, na medyo may problema po sa pag-iisip. Ang sabi po nito kay tatay, nung isang gabi raw, may nakita raw siyang isang matandang babaeng biglang nagpalitan niyo bilang itim na pusa. Pamilyar daw sa kanyang babae pero hindi raw po niya kilala sa pangalan. Parang taga-kabilang baryo daw. Nung marinig namin yon mula sa kanya, syempre tumawa lang po kami. Sanay na po kami sa kanya na kung ano-ano ang kanyang pinagsasabi. Pero yun po ang unang pagkakataon na tungkol sa isang aswang ang iginigiit niyang totoo daw po talaga. Nakita raw po kasi niya habang nakahiga daw siya sa labas ng isang tindahan sa may gilid ng daan. At mukhang hindi raw siya napansin ng matandang babaeng yon. Hindi po kami naniwala ni tatay noon. Pero talagang iginigiit po nito. Kaya nagalit po ang tatay ko. At agad po siyang sinabing umalis na doon. Bagay na agad naman pong ginawa ni Buboy at hindi naman daw po niya iniisip na merong maniniwala sa kanya kapag sinabi niya yon. Medyo napaisip po ako noon. Dahil sa tuwing may kinukwento po si Buboy, madalas po siyang tawa ng tawa. Dahil alam niyo nga pong meron po siyang konting problema sa pag-iisip. Pero nung pagkakataon po na iyon, seryoso po talaga ito. At medyo nanginginig pa po ang boses nito at ang mga kamay po nito habang nagkukwento. Ano ba sa tingin mo? Tanong ko po noon kay tatay. Ang sabi po nito, mahirap maniwala doon, anak. Alam mo naman si Buboy, may problema siya sa pag-iisip. Pero kung hindi siya baliw, baka agad akong maniwala sa kanya.
Napansin ko rin kasi nitong mga ilang gabi na panay ang tahulan at alulong ng mga aso dito banda sa atin. Baka may nakikita ang mga hayop. Mas malakas ang pakiramdam nila. Sagot pa po noon ang tatay ko. Ang sabi ko po noon, kung meron mang aswang sa sityo namin, sino? Ang sabi naman po ni tatay, sa kakaunti lang naman po naming kalapit ng bahay, wala raw siyang maisip na posibleng maging aswang. Doon po kasi banda sa amin, siguro nasa mga 10 bahay lang po ang naroon ng panahong yon. Magkakalapit lang po yan pero hindi po talaga magkakadikit. Ilang metro po ang agwat ng bahay doon banda sa amin. Ang medyo nakakapagtaka lang po noon, nagkataon po talagang buntis ang tita ko noon na malapit lang din po sa bahay namin. May nakita raw si Buboy tapos meron ding napansing kakaiba ang tatay ko ng mga nakaraang gabing yon dahil nga sa mga alulong po ng aso. Kaya nakakapagtaka po talagang nagkataon pa yon. Agad po naming naisip noon na baka kung meron mang dumadayong aswang po doon sa amin, mukhang yung buntis ko pong tita ang kanyang punteriya. Ipinagbubuntis po kasi ni tita noon ang kanyang panganay po na anak. At ang mahirap pa po doon, mag-isa lang po ito sa kanyang bahay. Dahil po doon, nung sumunod po na araw ay sinabihan po ako ng tatay ko na samahan ko po si tita sa kanilang bahay. Siyempre, 15 taong gulang na rin po ako noon kaya naaasahan na rin po ako ng tatay ko sa mga ganong bagay. Sa unang gabi ko po doon, wala naman po akong naramdaman. Pero sa pangatlong gabi ko po doon, may nangyari pong hindi inaasahan. Bandang 9:00 po ng gabi noon. Tulog na po ang tita ko dahil maaga po talaga itong natutulog. Bukas po yung pinto niya tuwing natutulog dahil syempre, ako lang din naman po ang kanyang kasama. At minsan ay meron po siyang mga pinag-uutos na tinatawag lang po niya ako kaya binubuksan lang po niya iyon para marinig ko po siya agad sa kabilang kwarto. Sa lahat po ng bahay noon doon sa amin, yung bahay po talaga nila yung medyo okay na po. Kaya hindi naman po ako nag-iisip noon na baka merong makapasok po doon. Nasa kubeta po ako noon at medyo natagalan po ako doon dahil hirap nga po akong dumumi noon. Nung sa wakas po ay nakalabas na nga po ako, madadaanan ko po ang kwarto ni tita. Natigilan po ako noon nang agad ko pong makita ang refleksyon sa salamin sa loob ng kwarto. Bale, mula po kasi sa labas, hindi po talaga makikita ang kanyang higaan pero meron pong malaking salamin po doon kung saan doon po sa kinatatayuan ko. Makikita po siya mula sa salamin dahil bukas nga po ang pinto at medyo malaki po kasi yung kanyang kwarto. Kung bakit po ako natigilan, nakita ko po kasi na habang nakahiga po siya sa kanyang higaan, meron pong nakadagan po sa kanya at mula po sa salamin, talagang kitang kita ko pong dinidilaan puno ng dahan-dahan ang tiyan po ng tita ko. Sakto pa po talaga na yung posisyon po nun. Kitang kita po yung mukha po nito sa salamin. Yung dila po nun ay talagang may kahabaan po at ganun din ang kanyang buhok. Sa edad ko po na yon, talagang natigilan po ako at nanginginig ako noon dahil sa kaba. Kulubot po yung mukha nito, lalo at bukas nga po yung ilaw sa kwarto, kaya kitang kita ko po. Tinitignan po nun ng tiyan ng tita ko na kulang na lang po. Puwersahan niya po iyong buksan gamit ang kanyang mahahabang mga kuko. Ang mas nakakatakot pa po doon, parang wala pong kahit anong saplot yung katawan ng matanda. Yung tipong parang ang dulas po ng katawan nito, na parang naligo po sa langis.
Kahit refleksyon lang po sa salamin ang nakikita ko po noon. Bagay na nagpadagdag pa po sa kilabot kong nararamdaman ng mga oras po na iyon. Hindi po talaga ako nakagalaw noon. Siguro mga 1 minuto rin po akong nakatitig lang po doon. Habang tagaktak na ang pawis ko bago ako nakasigaw. Nung sumigaw po ako ng sumigaw, agad rin po akong pumasok ng kwarto. Wala na po akong pakialam noon. Wala po akong hawak na kahit anong armas. Pero pagpasok ko po, nagulat ako nang bigla po yung tumalon sa higaan. Sabay agad pong tumakbo doon sa may bintana. Bago po siya tumalon doon, mabilisan pa po niya akong pinandilatan. At nakanganga po ito. Nahalatang galit na galit. Dahil nag-aangil po yon. Yun po ang una at huling pagkakataon na nakakita po talaga ako ng harap-harapan ng isang aswang na may mahahabang pangil. Nung tumakbo po ako sa may bintana, laking gulat ko po na kulay itim po at may kalakihang pusa na po yung nakita kong tumatakbo palayo. Agad na po palang nagising sila tatay noon pong sumisigaw po ako. At naabutan po nila yung pusang tumatakbo. Sigaw po ako ng sigaw sa kanila noon. Nahabulin nila yon dahil yun po yung aswang na nagpalit po ng anyo. Kung sa lingwahe pa po namin, nagtigbaliw. Doon pa lang po natauhan ng tita ko. Na parang wala po talaga siyang kaalam-alam sa mga nangyari. Mabilisan ko pong ipiniliwanag sa kanya ang lahat. Litong-lito po siya noon. Dahil wala nga raw siyang naramdaman pero yung tiyan po nito, basang-basa po ng malagkit na parang laway at meron pong kaunting mapupulang marka na parang gawa po ng matalas po na mga kuko. Nandoon na po sila nanay noon. Habang hinabol naman po nila tatay ang itim po na pusa. Nagmadali akong kumuha ng itak at agad na sumunod po doon. Hindi na ako napigilan ng nanay ko. Parang nawala na rin po kasi ang kaba ko noon at napalitan po agad ng galit. Lalo nang sabihin ng tita ko na medyo masakit nga raw ang kanyang tiyan. Agad po akong sumunod kila tatay. Nakita ko ang mga sulo na gumagalaw mula sa hindi kalayuan. Na alam kong doon sila nagpunta. At yun rin po mismo ang aking tinumbok. Nagkataon kasi na paglabas ni tatay at ng iba pang nakarinig sa aking pagsigaw. Naabutan pa nila yung tumatakbong pusa. Ilang lalaki po sila noon na hinabol yung aswang na yon doon paakyat banda sa may bundok. Tulad nga po ng sabi ko, malapit po kami sa may bundok. Nang maabutan ko na po sila tatay, nagkukumpulan sila sa isang kubo doon sa may bundok. Doon daw kasi pumasok yung itim na pusa nung pinaghahabol nila. Yung kubo na iyon, matagal nang nandun. Pero walang nakatira doon. Halos mawasak na nga rin po yun. At nung pinasok daw nila, wala na raw doon ang kahit sino kahit yung itim na pusa. Nung pinasok ko rin po sa loob, meron pong mga kagamitan doon na wala naman dati nung napunta po ako doon. Meron pong mga damit at meron pa pong mga lampin na hindi ko alam kung may sanggol ba yung pansamantalang tumira doon o baka merong mga sanggol na nakuha ang aswang na doon po niya dinala. Nung lumabas na po kami doon at susunugin na po sana namin yung kubo, nagulat po kami nang biglang sumigaw si tatay na nandoon daw yung aswang. Agad na naman po kaming tumakbo noon. Nung tinuro po yun ni tatay, yun na yun nga po yung pusa na nakita po namin nung tumalon po ang aswang sa bintana. Yung mga mata po nun ay talagang mapupula po at may kalakihan po yon na sigurado po kaming yun nga po yung hinahanap po namin.
Hinabol po namin ng hinabol yon hanggang sa makababa na po kami sa kabilang side po ng bundok. At mawala na po yon sa paningin namin kahit ilan kaming naghahabol. Talagang pinaghahanap namin na inabot na po kami ng mga 1 oras mahigit. Doon po sa parting yon, sakop na po yon ng Aklan. Hindi ko po nasabi pero yung lugar po namin, parang nasa may boundary po malapit ng Aklan at Capiz. Kapag doon ka po dumaan sa bundok, sa kabilang side po nun pagbaba ay sakop na po ng Aklan. Ang ikinagulat pa po namin, nung nagtanong-tanong po kami sa mga taga doon ng mga taga-Aklan, meron po silang inilarawan na matanda. Ang sabi nila, pinaghihinalaan daw talaga ang matandang yon na madalas raw mapadaan doon at umaakyat ng bundok. Pero ang sabi nila, hindi rin daw nila alam kung saan nakatira yung matandang yon. Pero marunong daw ito sa kanilang lengguwahe nung minsan nilang makausap ito. Palaisipan din talaga sa kanila kung saan nanggaling ang matandang yon. Dahil po doon, bumalik na po kami sa amin noon. Dahil hindi rin naman po namin mahanap ang aswang na hinahabol namin. Ligtas naman po ang tita ko at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Simula po noon, hindi na po namin nakita pang mulang matanda. Talagang tama nga po ang baliw naming kababaryo sa kanyang nakita na isang matandang babae na nagpalit anyo raw sa itim na pusa. Naipanganak naman ng maayos ni tita ang kanyang anak. Hindi po namin malilimutan yon, lalo na po ako. Kami-kami lang pong magkakapitbahay ang nakakaalam doon. Hanggang dito na lang po. Salamat sa mga nakikinig. Noong bata pa ako, sinasamahan ko po si Lolo na magtinda po ng taho sa mga baryo-baryo sa probinsya po namin sa Bohol. Parang ako po kasi yung paborito ni Lolo, kaya ako din po ang madalas niyang kasama. Tuwang-tuwa naman po ako dahil kung saan-saan po kami nakakarating. At kahit naglalakad po kami ng medyo mahaba, busog naman po ako lagi sa mga pagkain kapag meron po kaming nadadaanan ni Lolo. Micaela nga po pala ng Bohol. 10 taong gulang lang po ako noon, taong 1997. Pero noong araw po, yung 10 taong gulang po na bata, parang batang-bata pa po talaga kung kumilos. Medyo uhugin pa nga po ako noon. Siyempre, sa abot naman po ng makakaya ko, tinutulungan ko naman po si Lolo. Minsan po, ako rin po yung sumisigaw at umaalok. At minsan naman po, ako rin po yung nagsusukli. Dahil matalinong bata naman po ako noon. Doon po ako namulat sa hirap din ng buhay. Init at ulan din po kasi ang haharapin mo kapag naglalako ka po kung saan-saan. Mahirap po talagang maglako, lalo at matanda na rin po si Lolo noon. Ako po lagi yung nagpapaalala sa kanya noon na pahiran po niya ang pawis niya sa likod. At minsan po, kapag nagpapahinga po kami sa lilim ng puno, pinapaypayan ko po si Lolo. Marami na po kaming naranasan sa paglalako. Minsan po, meron pong bumili sa amin na nagsisimba na merong 2 anak na maliit pa. Nung inaabot po ni Lolo yung taho sa isang bata, bigla pong hinawi ng nakakatanda nitong kapatid ang kamay ni Lolo. Kaya natapon po yung taho sa damit ng kanyang kapatid. Nagkataong nakaputi po yung bata. At nagkataon rin po na hindi po nakita ng nanay nila ang totoong nangyari, kaya si Lolo po ang napagbuntunan ng galit po nito. Kahit anong paliwanag po ni Lolo na yung isang anak naman po niya ang dahilan, talagang galit na galit po ito.
dahil hindi na raw sila matutuloy ng simba dahil doon. Nung dumating po yung asawa nitong lalaki, sa kanya po iniabot ni Lolo yung taho na kapalit po nung natapon. Pero agad po yung kinuha ng babae at isinaboy po sa mukha ni Lolo sabay umalis. Humingi po ng pasensya yung asawang lalaki. Pero iyak na po ako ng iyak noon. Yumuko lang po si Lolo at pinahiran po ang mukha niya. Sabay ngumiti pa rin po sa akin at sinabi po nito na okay lang daw. Isa lamang po yon sa mga karanasang hindi ko po malilimutan. Simula po noon, sa tuwing naglalako po si Lolo, sumasama po talaga ako. At ginagawa ko po ang lahat ng makakaya ko para maubos po agad ang paninda namin. Hindi ko naman po akalain na yung pagtitinda po namin ng taho ay mahahaluan po ng kababalaghan na kailanman ay hindi namin malilimutan. Naglako po kami ng taho noon sa isang baryo na napuntahan na rin po namin dati. Malapit lang din po sa baryo namin. Hapon po kami nagtinda noon dahil napakalakas po ng ulan nung umaga. Yung taho po kasi ni Lolo, hindi naman po siya yung gumagawa. Kinukuha lang po niya iyon sa may-ari at meron po siyang porsyento kapag naubos po niya. Parang ganun po yung pagkakaintindi ko noon. Basta, hindi po si Lolo yung gumagawa nun mismo. Siya lamang po ang nagtitinda. Hindi ko na rin po sasabihin pa yung baryo, pero sakop po yun ng Bohol. Marami pong mga bahay sa ibang parte doon, pero parang wala pong masyadong tao sa labas. Kahit po sa basketball court nila noon, kakaunti lang din po ang tao nung araw na nagpunta po kami doon. Mga bata lang po kaya medyo mahina po talaga ang benta namin nung araw na yon. Meron pong mga papasok po na daan sa baryo na yon, kaya pinasok po namin yon at kahit papaano, nabawasan naman po ang paninda namin. Tinuloy-tuloy lang po namin ni Lolo na tahakin po yung daan na iyon. Ang sabi po ni Lolo sa akin, mabuti na lang raw at sumasama ako lagi sa kanya. Dahil kahit papaano ay meron siyang nakakausap habang naglalakad. Nagtanong din po siya noon kung hindi pa ba ako pagod sa paglalakad, pero ang sabi ko naman po noon na hindi pa naman. Ang sabi po ni Lolo, sa dulo daw ng daan na iyon, naalala daw nitong merong parte na maraming mga tao. Dahil merong palaruan doon ng volleyball kung saan nagpupustahan ng mga tao. At dinarayo din daw ng mga taga-ibang baryo para makipaglaro sila sa mga taga roon. At syempre, merong pustahan. Siguradong maraming tao daw doon. Kaya doon daw kami pumunta at baka doon na maubos ang paninda namin. Pero nung medyo mahaba-haba na po ang nilakad namin, medyo nagsimula pong mahilo noon si Lolo. Nagkataon pa na sa walang mga bahay banda. Pinaypayan ko lang po si Lolo noon habang naghihintay na may dumaan at matulungan kami. Pero natagalan na po kami sa kahihintay doon habang nagpapahinga sa gilid ng kalsada. Pero wala pong dumating. Niwala man lang pong dumaan. Yung malapit po na bahay na tinakbo ko para humingi ng tulong, nagkataon din pong walang tao. Kaya bumalik na lang po ako kay Lolo noon at talagang ipinahinga na lang din po muna ni Lolo. At ang sabi niya ay wag na raw kaming tumuloy doon sa balak sana naming puntahan. Nung medyo bumuti na po ng konti ang pakiramdam po ni Lolo, naglakad na lang po kami pabalik. Tinulungan ko na po si Lolo noon sa kanyang bitbit. Mahaba-haba na rin po ang nilakad namin pabalik. Nung sabihin po ni Lolo noon,
na nauuhaw na raw talaga siya. Nagkataon pong merong bahay doon banda, kaya humingi raw muna kami ng tubig doon. Wala pong katabi yung bahay na yon, at parang bahay kubo lang po yung disenyo po nun. Kinatok po namin ang bahay noon, at ako na rin po mismo yung nagtanong kung pwede bang makahingi ng kahit isang basong tubig. Pinagbuksan po kami ng isang matandang babae noon, Sir Dan, at ang sabi ay pumasok muna kami sa kanilang bahay. Pero doon lang po kami sa labas ng pinto naghintay. Hindi pa man po nakakabalik ang matanda. Nagulat po ako nang hinila po ako agad ni Lolo palayo doon sa pinto. "Bakit po, Lolo?" Tanong ko po sa kanya noon. Ang sabi lang po nito, umalis na raw kami dahil mali raw po kami ng bahay na napuntahan. Nalito po ako noon habang halos kalad-ka rin na po ako ni Lolo palayo sa bahay po na yon. Nung lumabas na po ang matandang babae, nagtaka po siya kung bakit umalis po kami. Sumigaw pa po ito at nagtanong. Ngunit ang sabi lang po ni Lolo sa kanya ay hindi bali na at salamat na lang daw sa tulong. Nung nilingon ko po ang matanda noon, sobrang sama po ng tingin nito sa amin. At meron po siyang sinisilip sa ilalim ng kanilang bahay. Hindi pa po kasi kami nakakalayo noon, kaya kitang-kita ko pa po. Nililingon-lingon pa po kami ng matandang babae habang lumalayo na po kami doon. Ang sabi po noon ni Lolo, habang nag-aabang raw ako sa pinto at nasa likuran niya ako, napansin raw niyang merong tumutulong mapulang likido doon sa ilalim ng bahay. Yung bahay po kasi ay meron pong papag na meron pong espasyo sa ilalim. Yung tipong kawayan po na papag na kapag pumasok ka po sa ilalim at tumingala sa itaas, makikita mo po yung nasa loob ng bahay mula po doon sa mga siwang. Yung mapulang likido daw po na yon ay medyo malapot na halatang dugo raw na nanggagaling doon mismo sa loob ng bahay. Sinilip daw po ni Lolo doon sa ilalim habang nakatalikod po ako sa kanya at hinihintay ko lang pong bumalik ang matanda na meron ng dalang tubig. Mula daw sa mga siwang, nakita raw po talaga ni Lolo na meron daw matandang lalaki doon sa loob na nakadapa habang animoy kinakain ang isang katawan na nakalapag daw doon sa sahig ng bahay. Akala raw ni Lolo, hayop lamang yung duguan ng katawan na nakalapag sa sahig. Habang talagang nakita raw niyang nilalantakan ng isa pang nilalang na hindi niya alam kung ano. Pero nakakatakot daw ang itsura. Nang makita raw niya ang puting lampin na nakabalot doon sa katawan, na medyo nabalot na rin daw ng dugo. Parang napagtagpi-tagpi daw agad ni Lolo kung ano yung kanyang nakikita. Ang sabi ko kay Lolo noon, baka nagkakamali lang siya. Pero talagang alam daw niya ang kanyang nakita. Kaya pala napatakip si Lolo sa kanyang bibig at parang nasusuka ito nung agad-agad niya akong hinila na halos makaladkad na ako. Yun daw pala ang kanyang nakita. Ang sabi ni Lolo, kung nainom daw niya ang tubig, baka napahamak pa kami dahil sigurado raw siyang mga aswang ang nakatira sa bahay na yon. Palubog na rin po ang araw noon, pero hindi pa po talaga dumidilim. Ngunit kahit sino man pong makakita ng ganon sa loob ng isang bahay, talagang iisipin po agad na aswang yung mga nakatira doon. Kitang-kita raw po kasi talaga ni Lolo na dumudugo-dugo pa daw yung laman nung kinakagat daw nung nilalang na nakadapa habang nakalapag daw ang katawan doon sa sahig.
na malamang ay isa raw sanggol base doon sa lampi na nakabalot doon. At kung titignan daw yung katawan, talagang maliit lang daw yon, na ang unang akala daw ni Lolo ay hayop lang daw yon nung hindi niya pa nakikita yung lampin dahil medyo nakataob daw ang katawan doon sa sahig. Madilim-dilim na po nung marating po namin ang pagbabantayan namin ng sasakyan. Natagalan po kasi talaga kami nung bigla pong sumama ang pakiramdam ni Lolo. Sa gitna pa po talaga ng parteng walang bahay. Nakatayo lang po kami doon at nagbabantay ng magulat po kami na meron pong biglang nagsalita sa likod po namin. Sa pagkagulat ko po noon, Sir Dan, napasigaw po ako agad ng bahagya. At nung nilingon po namin, yung matandang babae po yon, nahiningan po namin ng tubig. Hindi po namin alam kung saan siya dumaan dahil wala naman po kaming nakitang sumusunod sa amin nung naglalakad po kami. Hinila po ako agad ni Lolo noon. Ang sabi po nung matandang babae, "May nakita ba kayo kanina? Bakit kayo biglang umalis? May nakita o narinig kayo, tama ba? Yung sa ilalim ng bahay namin. Siguro, yun ang nakita nyo, tama ba?" Sunod-sunod po nitong tanong kay Lolo. Pilit pong itinanggi ni Lolo pero nagalit po yung matandang babae na yon. Ang sabi po nito, hindi daw siya namin maloloko. At kung gugustuhin raw niya, kaya raw niya kaming patayin doon. Lalo at madilim na nga po noon. Agad pong dinampot noon ni Lolo yung kawayan na ginagamit niya po sa pagpasa ng dalawang lalagyan ng taho. At medyo napatras na rin po kami nang makita po namin na harap-harapan pong inilabas ng matandang babae ang mga pangil po nito. Sabay sinabing kung sumigaw raw po kami o humingi ng tulong, talagang meron daw pong mamamatay sa amin. Kitang-kita ko po mismo yon, Sir Dan, nung nagsisimula na pong lumabas ang mga pangil niya. At yung mga mata po nito, talagang nanilisik. Ginagalaw-galaw rin po nito yung mga kamay. At harap-harapan ko pong nakita na unti-unti pong humahaba ang kanyang mga kuko. Ang sabi po noon ni Lolo, hayaan lang daw niya kaming umalis at hindi raw namin ipagkakalat ang aming mga nakita. Naiintindihan ko po kung bakit sinabi yon ni Lolo. Siyempre, inaalala po ako ni Lolo at alam niyang hindi niya rin po kayang ipagtanggol kami sa aswang po na yon. Lalo at masama nga po ang kanyang pakiramdam at kailangan rin po niya akong protektahan. Buti sana kung mag-isa lang siya. Malas po talaga dahil nung araw pa po na yon umatake ang kanyang sakit, kaya bigla po siyang nahilo. Hindi pa man po namin narinig ang sagot ng matandang babae po na iyon. Bigla pong bumusina ang isang jeep sa hindi kalayuan. Ang sabi po ng matanda noon, kapag may narinig daw siya tungkol sa kanila, hahanapin raw po niya kami. At parang sa isang kurap lang po, bumalik po sa normal ang itsura po nito. Sabay tumalikod po siya at umalis bago po dumating doon ang jeep. Dali-dali po kaming sumakay noon habang nakatingin lang po sa amin ng matanda nung lumingon pa po ito. Pero hindi po kami nanahimik tungkol doon. Nang meron pong nagawing albularyo doon sa amin na taga roon daw sa baryo na iyon, kung saan po namin nasaksihan ang tungkol doon sa matandang babae. Sinabihan po namin siya na balaan po niya ang mga taga roon sa matandang mag-asawa sa bahay na hininga namin ng tubig. Ang sabi po ng albularyo, medyo malayo daw ang naturang bahay sa kanyang bahay, pero gagawin daw niya ang sinabi namin. Pupuntahan daw niya, total kabaryo naman niya, at babalaan daw niya ang mga taga roon. Simula po noon, hindi na po kami bumalik pa sa baryo po na yon. Wala na rin po kaming balita sa kanila. Hindi man po ganun kamalagim ang kwento ko, pero totoo po ito
na karanasan po mismo namin. Siguro hanggang dito na lang po muna ito. Salamat po. Hello po sa inyo. Nakatira po kami noon sa isang baryo sa Masbate. Isang tahimik na baryo na hindi pa ganon karami yung populasyon. May mga malalaking bahay din po, pero karamihan po talaga ay mga maliliit na bahay lang na gawa po sa kawayan at pawid. Yun po yung makikita mo po noon. Kung baga karamihan po sa mga nakatira ay kaos rin po sa buhay. Sanay po sa hirap yung mga nakatira po sa baryo namin. Lalo na po nung panahong nangyari ito, mga dekada 80. Sa lugar po namin, kapag sinabi pong gabunan, yan po yung matataas na uri ng aswang na kayang ilabas ang kanilang pag-aswang kahit tirik na tirik yung araw. Ayon sa mga matatanda sa baryo namin, kapag gabunan daw po, nakokontrol daw talaga nila yung kanilang pag-aswang. Kaya na raw nilang pigilan yon. At mga 1 o 2 pagkakataon lang daw atakihin sa isang taon. Pero sigurado daw talagang may bibiktimahin. Sa baryo lang po namin ito ha. Baka iba naman po yung tinatawag na gabunan na aswang sa ibang lugar. Magkakaiba din po kasi talaga. Depende po sa lugar, kaya respeto na lang din po sana kung ganun po yung sinasabi pong gabunan sa baryo po namin. Itong kwento ko po na ito, yung patunay na minsan talaga yung mga tao pong nagkakasakit, yung sinusubukang biktimahin ng mga aswang. Nagkakasakit po ako ng panahon po na ito. Ilang araw na po akong tinatrangkaso nang mangyari po ito. Pabalik-balik po yung trangkaso ko noon, Sir Dan. Nasa 14 na taong gulang pa lang po ako noon. Nung nasa ganitong edad po ako, medyo siksik po yung pangangatawan ko. Yung tipo pong malaman na madalas nga po akong mabati ng aswang noon o mausog. Kahit nasa ganong edad na po ako. Yung kwarto ko po ay meron pong iisang bintana kung saan po ako madalas na nakaupo at nakatanaw lang po sa malayo. Sa hindi po kalayuan, natatanaw ko po mula sa bintana ang isang poso kung saan po madalas ay maraming nag-iigib, naliligo o di kaya naman po ay naglalaba. Kaya nung pabalik-balik po yung trangkaso ko, doon lang po ako lagi nakatanaw. Siyempre medyo nanghihina nga po yung katawan ko noon, kaya hindi rin po ako lumalabas ng bahay noon. Medyo bumubuti po noon yung pakiramdam ko kapag umaga. Tapos babalik na naman po yung lagnat kapag sumapit na po yung gabi. Siguro mga nasa 1 linggo na rin po akong pabalik-balik ang trangkaso noon. Isang hapon po, bandang 5:30 po siguro yon. Yung tipong medyo padilim na rin po. Tulad po ng mga normal na araw, nakatanaw lang po ako mula sa bintana. Naliligo po sa poso noon ang matandang si Lola Pasing. Kababaryo ko rin po na medyo matagal na pong sinasabi ng mga iba pang kababaryo na isang araw pong aswang. Pinagmamasdan ko lang po siya habang naliligo po sa doon sa may poso. Medyo maliwanag pa naman po noon. Habang nakatingin po ako doon, bigla ko na lang pong napansin si Lola Pasing na nakatingin sa aking direksyon. Tumagal po yun ng ilang sandali na parang nakatulala lang po siya doon sa direksyon ko. Nilapit ko po yung ulo ko sa may bintana para tignan pong mabuti. Ngunit nung ginawa ko po yun, Sir Dan, nagtama po yung mata namin ni Lola Pasing. At nagkatinginan po talaga kami, lalo at hindi naman ganon kalayo ang distansya ng poso sa bahay namin. Kitang-kita ko pong umisi yung matanda sa akin habang nanlilisik yung tingin. Yung tipong talagang kikilabutan ka. Sa sandali po na iyon, parang nag-iba talaga yung itsura ng matanda.
Dahil doon ay napatras po ako sa bintana at hinawi ko agad yung kurtina. Sabay na paupo po ako sa higaan ko. Nagtayuan yung balahibo ko noon. Kakaiba talaga yung mukha ng matanda. Yung ngisi na ibinigay po nito sa akin, talagang kinilabutan po ako. Hindi po ako nakatiis noon at gusto ko talagang tignan kung nandoon pa ba yung matanda o kung umalis na. Ang ginawa ko, tumayo ako mula sa higaan ko at dahan-dahan po akong naglakad palapit sa bintana. Marahan kong hinawi yung kurtina at gamit yung isang mata, bahagya akong sumilip doon sa labas. Nakahinga ako ng maluwag nang makitang wala na roon yung matanda. Ngunit kung kailan naman po nawala yung kaba ko, napasigaw po ako noon at napatras nung bigla pong sumilip sa bintana ang isang matanda. Gawa po sa kawayan yung bintana namin. Nung ginawa po niya yon, sabay hawak po ng dalawang kamay niya sa bintana, kung saan rin po banda nakahawak yung dalawang kamay ko. Naramdaman ko pa po mismo yung mamasa-masa po nitong mga kamay. At kamuntika na po akong panawa ng ulirat noon nung magtama po yung mga mata namin sa ganoong distansya na halos bintana na lang po yung pagitan namin. Napakapula po ng mata ng matanda at yung mukha po nun parang puputok na po yung ibang mga ugat. Base po sa kanyang suot, alam ko pong si Lola Pasing yon, kahit iba na nga po yung itsura. Sigaw po ako ng sigaw noon, pero parang wala pong nakakarinig sa akin. At naiyak na po talaga ako nung makita ko po mismo, Sir Dan, na mabilis pong umaakyat yung matanda doon sa dingding ng bahay. Wala naman din pong kisame yung bahay namin kaya talagang gusto po nitong pumasok. Tumutulo na po yung luha ko noon dahil halos mapaos na rin po ako sa kakasigaw. Pero parang wala po talagang nakakarinig. Nung nasa may taas na po ito at nakita ko na pong sumilip yung ulo po nito at yung nakakatakot po nitong mukha. Habang nakaupo sa sahig ay paupo rin po akong napatras sa isang sulok ng kwarto. Doon ko na po nasagi yung mesa ko na merong mga nakapatong na mga babasaging gamit. Nagkandahulog po yon at nagkandabasag. Nang mangyari po yon, Sir Dan, narinig ko na pong mula sa kusina ay napasigaw po si nanay at nagtaka kung ano yon. Nung sumigaw po ako ulit sa punto po na yon, narinig na nga po ako ng nanay ko at narinig ko po itong tumatakbo papunta sa kwarto ko. Sa punto po na yon, nakita ko pong mabilis na bumaba yung nilalang na talagang gustong-gustong pumasok sa bahay. At narinig ko pong pagkababa po nun, mabilis po yung tumakbo palayo. Kung sa itsura lang po, walang dudang aswang po yon. Naglalaway pa nga po yun eh. At nakita ko mismo yung mga pangil. At ito pa po hindi pa po tuluyang dumidilim noon. Naabutan pa po ako ni nanay noon na nakaupo sa sahig habang umiiyak. Nung sabihin ko po sa kanya ang lahat, syempre, nung una ay hindi po ito naniwala sa akin. Ang sabi po niya, baka kung ano-ano lang daw yung iniisip ko. Dahil nagkakasakit nga po ako noon. Pero nung tignan po niya sa labas, nakita po niyang basa pa yung dingding namin na magsusuporta sa sinabi ko na umakyat talaga doon at nagbalak na pumasok ang isang aswang. Dahil naliligo nga po si Aling Pasing noon sa poso. Kaya basang-basa pa po yung kanyang katawan at yung kanyang suot na damit. Kalat naman po sa amin na gabunan nga raw po si Lola Pasing. Pero nung dumating na po yung tatay ko, nagtaka po siya na parang ang agresibo at hindi daw nag-iingat na uri ng gabunan yung matanda.
Kilala raw kasing lubos na maingat yung mga gabunan. Ang sabi ni tatay noon, baka daw kaya hindi ako gumagaling-galing ay dahil baka ilang araw na akong sinisilip-silip ng aswang na yon. Matagal na akong inaaswang ng matanda. Yung naisip po naming dahilan noon kung bakit naging agresibo po ito ay yung pagbabalak po ni tatay na kumonsulta ng albularyo sa pagkakasakit ko nga. Araw po ng Biyernes nang mangyari ito. At balak na po ni tatay noon na sa araw ng Sabado kinabukasan, talagang magtatawag na daw siya ng albularyo. Lalo at wala nga po siyang trabaho sa araw ng Sabado. Baka daw nakatunog na yung aswang at gusto niyang unahan na sana bago pa kami kumonsulta sa albularyo. Ang sabi pa po ni tatay noon, kung nagkataong gabi daw yon nangyari, baka naabutan na lang daw nilang nadali na ako ng aswang doon sa kwarto ko. Ang mga aswang raw po kasi, lalo na po yung mga gabunan, may paraan daw po sila na parang kahit anong gawin mong pagsigaw, walang makakarinig. Nung gabi din po na yon mismo, pumunta po kami sa albularyo. Naglakad pa po kami noon kila tito kahit meron naman po sana kaming motor. Para hindi talaga kami matunugan na umalis kami ng bahay. Iniwan din po naming bukas yung mga ilaw. Iniwan rin po naming bukas yung mga ilaw. May tricycle po kasi sila tito na mga 5 minutong lakaran din po yung distansya mula sa bahay namin. Pagdating po namin doon, nagkataon naman po na nandoon din si tito. Binalot po ako ng kumot noon at ulo ko lang po yung nakalabas dahil talagang nilalamig po ako ng sobra. Bukod sa may sakit nga po ako, ay talagang iba po yung nerbiyos na naranasan ko sa aswang na matanda. Sa ibang daan pa po dinaan ni tito para masigurado po talaga na hindi kami mapansin. Pagdating po namin doon sa albularyo, nung hawakan pa lang po ng albularyo yung kamay ko, nakita ko po talagang medyo nataranta po ito. Ang sabi po niya kung hindi daw kami pumunta, baka hindi na raw ako abutan pa ng umaga. Sa isang lumang planggana, nagsiga po ito at nilagay po niya yon sa ilalim ng aking upuan. Ang sabi po niya, kokontrahin daw po namin yung gabunan gamit yung katawan ko mismo, kaya lakasan ko daw dapat yung loob ko. Nagsimula na po siyang mag-usal ng mga orasyon noon. Meron po siyang hawak-hawak na parang piraso po ng kahoy na nung inilagay po niya sa aking tiyan, namilipit po ako sa sakit. Ang sabi po niya, yung sakit daw na nararamdaman ko, mga 10 beses daw na mas malala yung mararamdaman ng aswang ng mga oras din na yon. Ang sabi pa po niya, masasaktan daw po ako pero yun daw yung pinaka-epektibong paraan. Mga 10 minuto din po siguro bago siya tumigil. Nung tumigil po siya, agad po niyang inutusan sila tatay na puntahan ang bahay ng aswang at siguradong kayang-kaya daw nilang patayin yon sa mga oras na yon. Naiwan po kami ni nanay doon sa bahay ng albularyo. Habang umalis naman po si tatay at ang tito ko, ang sabi po nila isasama daw nila pati yung iba kong tito para patayin talaga yung aswang na yon. Nagpaalala lang po yung albularyo noon na gawin daw nila yon sa tahimik na paraan. Yung hindi magdudulot ng takot at iskandalo sa ibang kababaryo. Ang sabi po noon ni tatay, 4 daw silang pumunta doon. Ngunit nung nandun na daw sila, hinarang daw sila ng 2 anak na babae ni Aling Pasing. Nagmamakaawa daw ang mga ito na wag nang saktan yung kanilang ina. Kaya ilang sandali para ang inaksaya nila bago nila puwersahan na talagang pasukin yung bahay. Siyempre, ayaw naman din po nilang saktan yung 2 babae ng ganon-ganon lang. Pagpasok daw ni tatay sa bahay, nakita pa niyang binitawan ng matanda ang isang bote bago ito pumasok sa kwarto.
na malamang daw ay isang bote ng langis. Nung sundan daw po nila sa may kwarto, tumalon daw po yung isang pusa sa bintana at hindi na raw mahagilap yung matanda. Halata raw na nanghihina na sana yon, pero bilang isang gabunan, nagawa pa rin itong magpalit ng anyo at makatakas. Gumaling po ako noon, pero galit na galit po yung albularyo noon. Dahil sana daw ay sumama siya mismo. Hindi lang din talaga niya ako pwedeng iwan ng punto po na yon, lalo at hinang-hina pa po ako. Pagkatapos po ng araw na yon, hindi na po bumalik pa yung matanda. Pagkalipas po ng ilang buwan, nalaman na lang din po namin na umalis na po yung dalawa niyang anak. Kalat po noon yung usap-usapan tungkol sa matanda, kahit pinilit naman po sana naming ilihim yon. Mabuti po noon at agad po akong naidala sa albularyo, dahil kung hindi, baka wala na po ako dito ngayon. Hanggang dito na lang po yung kwento kong ito at maraming salamat po. Labing-walong taong gulang ako noon nang mangyari ang lahat. Taong 1995. Ang parehong taon kung kailan namatay ang kuya ko dahil sa sakit. Kaya imposibleng makalimutan ko. Namatay yung kuya ko dahil sa komplikasyon sa baga. Labis po kasi ito kung manigarilyo. Ang masakla pa ay naiwan niya ang kanyang mag-ina, sapagkat ipinagbubuntis noon ng kanyang asawa na si Ate Angie, ang panganay nilang anak. Maagang nawala yung kuya ko sa edad na 21. Pero nangako po kaming lahat sa kanya na hindi namin pababayaan ang kanyang mag-ina. Nga pala, tawagin ninyo akong Benjo. Taga Oriental Mindoro at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang security guard. Sa parehong taon na nabanggit ko nga ang lahat ng mga nangyari, merong mga kababalaghang nangyari sa amin. Maliit lang yung baryo namin pero marami din namang mga nakatira kahit noon pa man. Malapit po kasi ito sa dagat kaya maraming nakatira doon. Lalo at kahit papaano ay merong kabuhayan. Yung trabaho ng tatay ko ay gumagawa ng mga bangkang pangisda. Ako naman yung umaalalay sa kanya. At tinuturuan na rin po niya ako noon. Sa edad ko na 18, ay nasa unang taon ko pa lang ako sa kolehiyo. Mahirap po kasi yung buhay kaya 2 taon din akong tumigil bago nag-enroll sa kolehiyo. Sem break po noon kaya abala ako sa pagtulong sa tatay ko. Malaki na po yung tiyan ni Ate Angie noon. Siguro mga nasa 5 o 6 na buwan. Biglaan lang talaga yung nangyari kay kuya. Nalaman na lang namin na malala na pala at hindi na rin talaga nagtagal ang kanyang buhay. Katabi ng bahay namin ang bahay ni kuya at ni Ate Angie. Pero dahil mag-isa na lang nga ito at buntis pa, ay doon na lang siya pinatira muna sa bahay namin. Kahit ilang buwan na ang kanyang ipinagbubuntis, ay nagtatrabaho pa rin si Ate Angie bilang tindera sa isang maliit na panaderya sa kabilang barangay. Isang sakayan lang naman, kaya hinahayaan naman namin ito. Lalo at sigurado naman daw siyang kayang-kaya pa naman niyang magtrabaho. Minsan ginagabi po si ate sa kanyang pag-uwi dahil bumibisita pa ito sa sementeryo pagkatapos ng kanyang trabaho sa panaderya. Madalas tuwing Biyernes dahil huling araw nga sa kanyang trabaho at may iba namang tendera sa Sabado at Linggo. Isang Biyernes nga po ng gabi, nagulat po kami noon nang biglang dumating si Ate Angie at nagmamadali itong uminom ng tubig. Humahangos pa po ito na parang hinahabol niya ang kanyang hininga. Kaya alam namin na siguro ay may nangyari. Nung lapitan siya ng nanay ko, agad na napansin ni nanay na meron siyang sugat sa kanyang siko. Parang nagasgasan po yon.
Nung tinanong po namin siya, medyo nanginginig pa po nitong sinabi ang mga nangyari. Galing daw pala siyang sementeryo at matagal pa daw bago merong dumating na jeep. Kaya medyo ginabi siya ulit, lalo at hanggang alas 5 pa po siya sa panaderya. Pagbaba raw ng jeep, agad naman siyang naglakad pa uwi gaya ng normal na nangyayari. Dahil yung bahay po namin ay medyo papasok pa po, na maliit lang yung daan at puro puno sa gilid. Kaya maglalakad pa talaga ng kaunti pagkababa mo sa jeep. Tumigil lang sandali daw si ate para tignan sa kanyang bag kung nandoon ba ang kanyang wallet. Nang bigla na lang daw na merong dumumog sa kanya, dahilan para matumba daw siya. Dinaganan daw po siya at agad na pinisil ang kanyang tiyan. Sabay dinila-dilaan daw niya yon. Naglalaway daw po yun ng sobra at nung nanlaban daw si ate, nakilala daw niya ang matanda. Isang araw yung babae at walang iba kundi si Lola Lilia. Hindi niya tunay na pangalan pero kababaryo namin. Talagang yung tiyan daw ni ate yung pinupuntirya nito pero nakapulot daw ng bato si ate at naipukpok daw niya iyon sa ulo ng matanda kaya nabitawan siya nito. Meron din daw dumaan na mga binatilyo sa may kalsada kaya agad ding tumakbo ang matanda habang si ate Angie naman ay tumakbo na rin pa uwi. Hindi na raw niya naisip na humingi ng tulong sa mga binatilyo dahil ang una daw na pumasok sa kanyang isipan ay ang tumakbo nga po pa uwi. Nagtanong po ito sa amin kung wala ba daw talaga kaming narinig kahit napasigaw na raw po siya nung dinudumog nga siya. Pero dahil napakalakas po ng radyo namin at nakikinig kami ng drama, ay wala talaga kaming narinig. Yung radyo po kasi namin, yun pong pabilog po na may kalakihan na medyo may kalakasan din po talaga. Medyo bingi rin po yung tatay ko, kaya nilalakasan talaga namin tuwing nakikinig kami ng drama. Nung tinanong po namin si ate kung sigurado ba siya sa kanyang mga nakita, ayon sa kanya, sigurado daw talaga siya at kitang-kita daw niya kahit mapula nga yung mata at labis yung naglalaway. Si Lola Lilia daw talaga yon. Pinakita pa nga po ni ate yung kanyang damit na basang-basa po talaga sa may bandang tiyan dahil tumutulo daw ang laway ng matanda at pilit daw nitong dinidilaan yung tiyan nga po ni ate. Parang nawala daw sa kanyang sarili pero agad namang natauhan nung nagawa nga siyang pukpukin ng may kalakihang bato ni ate. Paulit-ulit pong sinasabi ni ate noon na aswang daw po yung matanda. Kulang na lang daw kasi sa pilitan na daw niyang buksan ang tiyan ng ate ko dahil sobrang madiin daw yung pagkakapisil nito. Naramdam ni ate yung kanyang kuko. Nung tignan namin, Sir Dan, talagang merong marka ng parang mga kuko sa tiyan ng ate ko na halos bumao na nga talaga. Nag-init agad ang dugo ni tatay noon. Lalo at may mga usapan din noon na yang si Lola Lilia daw ang pabalik-balik sa bahay ng isa naming kababaryo na noon ay nagbubuntis din bago daw ito makunan. Kahit alanganing oras daw, namamataan daw si Lola Lilia sa kanila. Kaya may mga usapan noon na aswang nga daw po yung matanda. Galit na galit yung tatay ko at ang sabi niya, puntahan daw agad namin. Pero ang sabi ni Ate Angie ay ipapatawag na lang daw niya sa barangay para mapag-usapan. Ngunit nung nangyari nga yun, wala naman ding maipakitang ebidensya si ate. At binantaan pa siya ng anak ni Lola Lilia. Nakakasuhan daw sa mga pagpaparatang nito. Kaya ang nangyari noon, Sir Dan,
Pinayuhan siya ng kapitan ng baryo namin. Nahayaan na muna at mag-ingat na lang talaga sa pag-uwi. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ngisi ng matandang si Lilia noon dahil parang wala nga kaming nagawa. Ang sabi pa daw nito, gumagawa lang daw ng kwento si ate. At ni hindi nga raw siya napapadpad doon banda sa amin. Kahit may ilang kababaryo rin na nakapagsabi na namamataan daw nilang pabalik-balik doon banda. Yung matandang si Lilia, ilang araw lang bago ang gabing dinumog nito ang buntis na asawa ng kuya ko. Binantaan siya ni tatay noon na sa oras na makita namin siya doon, lalo na kapag gabi, may kalalagyan talaga siya. Pero tumawa pa daw yung matandang si Lilia at ang sabi, subukan lang daw namin. Pagkatapos po nun, humingi po ng bagakay si tatay kila tito. Yung sinasabi ko pong bagakay ay isang uri po ng kawayan na ayon sa mga matatanda ay pangontra daw sa mga aswang. Bale, pinatulis ng maigi ni tatay ang dulo nun. At tuwing gabi, inilalagay ni tatay yon sa may pinto namin. At kapag may marinig daw siyang kakaibang ingay sa gabi, talagang lalabas daw siya para tignan yon. At gagamitin daw niya yung kanyang pinatulis na bagakay. Lumipas po ang mga araw at ilang linggo at wala naman kaming nararamdaman. Akala namin noon natakot na ang matanda sa pagbabanta namin. Ngunit isang gabi po noon, bilog na bilog yung buwan at maliwanag sa labas kahit gabi na. Bandang 11:00 po ng gabi, ginising ako ng tatay ko dahil may naririnig daw siyang parang tunog ng baboy doon sa labas. Nagtaka ako agad dahil wala naman kaming baboy. Wala rin naman kaming kapitbahay kaya paano nagkaroon ng baboy doon? Pabulong po na sinabi ng tatay ko noon na kumuha ako ng itak at iikutan daw namin sa may pinto sa kusina. Yung sabi ng tatay ko, doon daw banda ang hayop sa may kwarto ni ate. Pabalik-balik daw doon. Na alam ni tatay na meron talagang kakaiba sa hayop. Bago nga po kami lumabas, nandoon pa yung itim na baboy na parang kakaiba nga ang ikinikilos nung sinilip ko yon. Ang sabi ni tatay, siya raw sa kaliwa at ako naman sa bandang kanan ng bahay. Iikutan daw namin, lalo at baka bigla na lang tumakas kapag kinumpronta namin ang harapan. Dahan-dahan kaming lumabas mula sa likod na pintuan. Sabay nagmadali kaming umikot sa magkaibang direksyon. Nung ginawa po namin yon, nakaramdam po siguro yung aswang dahil hindi ako naging maingat. Nasagi ko ng bahagya yung mga nakatumpok na kahoy panggatong sa dinaanan ko. At nahulog yung iba doon at naglikha ng ingay. Paglabas ko po para salubungin yung hayop, halos sabay lang po kami ni tatay noon. Naalerto po talaga yung baboy at bigla na lang pong nagsuot sa damuhan. Yung bagakay ni tatay na pinatulis, nagawa pa po niyang ihagis sa hayop na parang sibat. At kitang-kita ng dalawa kong mga mata na bumaon po sa may likod bago tuluyang nakapasok sa makapal na mga damo yung hayop. Medyo natigilan po ako sa kaba noon, kaya dali-daling kinuha ni tatay ang itak sa akin. Sabay pinailaw niya yung flashlight at hinabol namin doon sa may damuhan. Ngunit yung nakakatakot pa po noon, nung pagpasok po namin sa may damuhan, Sir Dan, isang pusang kulay itim na yung nailawan naming mabilis na tumakbo. At yung pinatulis na bagakay ni tatay ay naiwan nga po doon banda. Sa may bandang dulo po nun ay puno po ng dugo.
Mahaba-haba rin po yung bumaon dahil buong lakas din po yun ng tatay ko. Siguradong malubha ang tama nun, pero ang nakakabilib ay hindi talaga namin naabutan kahit sinubukan naming habulin. Ang sabi ko noon kay tatay, puntahan namin yung matanda dahil malamang malubha ang sugat nun. Yun din sana ang balak ni tatay para mapatunayan namin mismo na totoo talaga ang sinasabi ni Ate Angie na aswa nga yung matanda na yon. Pero agad naming narinig na sigaw ng sigaw si nanay na nakikiusap na bumalik na kami sa bahay. Ayaw naman naming atakihin ito dahil sa kaba, kaya bumalik na lang talaga kami. Lalo at hindi rin naman sigurado na baka pag-alis pala namin ng bahay, sila yung atakihin doon. Isang araw lang po yung nakalipas, nabalitaan agad namin na namatay daw si Lola Lilia. Tapos nilibing daw po agad ni hindi man lang pinaglamayan. Kapag meron naman daw na nagtatanong sa mga kababaryo, ay wala daw na malinaw na maisagot ang mga kapamilya nito sa kung ano ba talaga ang ikinamatay ng matanda. Kaya naguluhan ang mga tao noon na parang may tinatago ang pamilya. Pero kami, duda na po kami noon na yung hayop na nagpapalit-palit ng anyo na tinamaan ni tatay ng pinatulis na bagakay, yun na po talaga yung matanda. Nadali siya ng tatay ko ng gabing yon. Yun po yung paniniwala namin. Kahit saan tignan ay konektado talaga doon Malamang nakauwi pa yung matanda bago tuluyang nalagutan ng hininga dahil sa malubhang sugat sa likod. Gaya ng kung saan tinamaan ni tatay ang hayop na hinabol namin ng gabing yon. Hindi talaga natin alam kung sino ba yung mga aswang sa paligid. Magaling silang makipagsalamuha, lalo na po sa panahon ngayon. Kaya mag-ingat tayo palagi. Dito ko na rin po ito tatapusin, Sir Dan. Maraming salamat po.